Okay. So, isi-share ko naman sa inyo is the Word of God, and thank you, Lord, that you will use me to deliver your word, what you want us to receive today, O Lord. And then, ang ano ko na title nito What to Prepare. Okay. Ano ang ating preparation na gagawin? Kasi ang dami ng sa Israel, there's war between Israel and Gaza, yung mga Hamas. So, and there's a lot of calamities na nangyayari, but we shouldn't be worried, okay? Because we are all children of God. We are His chosen one. We are highly favored by our God. So all we have to do is to focus our mind, our hearts, and everything to God. We have to huwag tayong mapapalungi. Dapat basta focus tayo kay Christ, aalagaan niya tayo. And just like last week, what I shared is about the rapture. So it's just like, para bang continuation naman niya yung isi-share kong mga scripture ngayon. Okay, so okay, yeah, a good Jingjing, yeah, looking for the blessed hope and glorious appearance of our great God and Savior Jesus Christ. And that will be, and when Jesus comes back, actually nasa kondinyan ding sa Matthew 24, watch therefore for the Son of Man will come on the hour we don't expect. Yun nga pag bumalik si Jesus Christ, it's going to be the rapture time where we will be all caught up in the sky in the twinkling of an eye. Okay. Okay. Okay, so sabi sa Philippians 3:20-21, for our citizenship is in heaven. We are all citizens of heaven, right? When we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, from which we all also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. Sabi sa Pilipos 3:20-21, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Yeah, magkakaroon tayo ng immortal bodies, right? So, and then rather than ang tinitingnan natin ay ang ating past or ourselves, we ought to look forward to the eternity with Jesus, with the Lord. Pagbabalik sa kanyang pagbabalik. Instead of temporary things on earth na pagbibisihan natin, we should focus our mind on Christ and his return,
we should focus on the coming back of Jesus Christ, His return, not on sin and the things of this world. Kasi kung minsan, nagbibisi na tayong masyado, wala na tayong panahon na makipag-fellowship kay Lord. We are God's daily delight, and He is always looking forward, with our one-on-one fellowship with Him, which is very important. So dapat we have to remember na, if we seek first His kingdom and His righteousness, everything shall be added unto us. So wag natin kalilimutan na, yun nga, dapat meron tayong time to fellowship with the Lord and to go to Him, not wag tayong mag-busy-busy na lang lagi yung mga material things, and forget about Him. So may idadagdag pa ba yung iba with that scripture? Yung citizenship, Yeah. meron palang citizenship in heaven. That's our true citizenship. Yung sa Amerika, Mhm. American citizenship ang hinahabol ng mga tao sa buong mundo. Maging American citizen. Di ba? Sa buong mundo yan, lalo sa Pilipinas. Sa buong Asia, Europe, gustong-gusto nilang maging citizen ng Amerika, which is the American citizenship. Samantalang meron pa palang mas mataas sa American citizenship Citizenship in heaven. Yeah. Yeah, aiming for that citizenship is not bad. Kaya lang. Hindi ko papangarapin maging US citizen, mas papangarapin kong maging heaven citizen. We are just by become a citizen in heaven. Dito sa mundo, yeah. Yes, our life here is only temporary. Yan, permanent na yan. Yung citizenship in heaven. Kaya, mas pangarap kong maging makakuha ng citizenship sa langit kaysa sa Amerika. Kaysa citizenship ng Amerika. Yeah, dito sa Amerika, temporary lang. Kahit na US citizen ka na, temporary lang yan Okay. That's good. Yeah. Meron palang citizenship in heaven. Okay. Now let's go to Matthew 5:12, Jane. Unless mayroon pang idadagdag yung iba. Matthew 5:12, Jane. Wala po sa lista po. Wala ba? Okay, I'll just read it. Okay. Itatagalog ko. Matthew 5:12 sabi, rejoice and be glad for your reward. As a citizen of heaven is great in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So, meaning to say, all are blessed because of their part in heaven. Lahat daw tayo, we are all blessed because of our part in heaven. And when we are in heaven, there are 5 rewards in heaven. Okay? Yung 5 rewards na yun is crown of life, incorruptible crown, crown of righteousness, crown of glory, tsaka crown of exaltation. Okay. So, yung reward, that is the bonus in return for something that you have done. Payment for things you have done. You will give an account. When you're in heaven, you will give an account of every word, every thought, and every deed that you did. So, yung crown na ibibigay sa atin is according to all of those. Of every thought, every deed, and every thought, every thought, every word, and every things of every deed that you have done while you are here on the earth. Suppose
we shouldn't confuse that with the gift. Ang ating gift is eternal life, which is a gift of God or from God. You know, when we accepted Him as our Lord and Savior, and then we cannot confuse that with yung rewards with the blessing also. Blessings are a result of your obedience in Christ, which we enjoy while we are here on the earth. Okay, if we are obedient, then we get the blessings of God. Ang Tagalog ko. Matthew 5:12. Hindi, tatagalog ko muna yung Matthew 5:12. Okay. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Okay. Yun. Yeah, kaya nga sabi niya, rejoice and be glad, kasi pag nag-raptured, when we go to heaven, when we get put up in the, sa rapture, when we are in heaven, yun yung ating mga reward. Should be glad. Kaya nga, wag lang tayong mag-busy-busy dito sa earth na wala na nga tayong panahon kay Lord, okay? Do what God wants us to do. We should be busy also doing the things that God wants us to do. And then, third, okay. Ayun pala, Matthew 5:12. Okay. Ante, may ano lang ako dyan. Hello? Okay. Narinig ba ako, Ateng? Go ahead. Yung dun sa sabi mo, Ante, na may crown ka kung ano ang ginawa mo dito sa Pilipinas at sa mundo. May joke dyan eh. Sabi nung pastor dati. Anong ganon na kaya dahil sa mga ginawa mo dito, kumbaga yung kalooban ng Diyos, ano mga ginawa mo dito sa lupa. Ganon din kalaki yung crown mo. Minsan, gano'n daw kaya kalaki ang makukuha mo. Kasing laki daw kaya nung batsa. Yung batsa nung unang panahon ay Ante. Yeah. O ganun kalaki ba ang ilalagay sa ulo mong crown? O baka kasing laki lang ng tansan? Dahil sobrang liit yung ginawa mong dito sa kalooban ng Diyos, ang ginawa mo sobrang liit. Kaya yung crown mo kasing laki lang ng tansan. Yun lang ilalagay sa'yo. Yun naman parang i-joke. Kasi kasi depende, katulad nga ng sinabi niyo po, Ante, depende sa ginawa mo dito sa lupa. Kaya nga yung saka yung inisip din natin, nakalista pala lahat yun. Every thought, tapos every word. Kaya nga yung mga jokes mga green jokes, we should avoid that. Kasi nakalista pala lahat yun, in our record, and we will have to be accounted for what we have of the words and the thoughts and the deeds that we did while we are here on the earth. Okay. Saka pati pala, Ante, yung kunyari, lalo ang Mailocano, napansin ko masyadong uyawer. Oo. Pag may nakitang ganun, may na agad, may sinasabi, yun pala, meron na rin pala accountability doon. Akala mo, kasi nasa isip mo na sinabi mo na Yeah. Kaya kumbaga, yun pala, Ante, akala mo nag-uuyaw-uyaw ka lang, pero meron na yun. Kasi minsan yung uyaw-uyaw din natin, akala natin nakakatawa, pero din sa taong nakakasakit. Opo, yun, nakakasakit na. Offensive na pala. Akala natin joke lang. Yeah. Yung pala, sa taong yun, offensive. Kaya dapat bawat salita na mamutawi sa bibig natin, kumbaga, inspiring o kaya basta maayos. Yeah. Parang, yun din ang prayer ko kasi nasanay ako sa mga uncle natin sa pamilya na lang natin, Ante. I know. Napaka-uyawer. Kaya parang nakalakihan ko yun. Ako rin tuloy, parang ganun. Ay, wow,
Parang sa akin joke lang. Yun nga, yung pala dapat yun, pati yun, be aware sa mga lumalabas sa bibig natin. Kaya nga naawa nga ako pagka kinakapan nila si Marilyn. Saka si Bubi, you know. Opo. Kumusta? Okay. And then let's go to Matthew 6:19 to 21. Okay, go ahead, Lito. Sinasabi si Lito. Okay. Okay, and then sa Matthew 6:19 to 21, sabi, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Tagalog ko. O sige, basahin mo ang Tagalog, Nestor. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may maninirang tanga at kalawang. Oh, maninirang tanga at kalawang. Sabi, ano ba yung tanga? Moth, Tagalog ng moth yun. Yeah. At may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Doon walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Puso. Okay. Yeah. Treasures in heaven, hindi yan, it will never pass away or suffer corrosion or mananakaw. Kaya we have to invest on, on treasures in heaven. And how do you store your treasures in heaven? Ito, bibigay ko sa inyo ha. We need a new heart. Bago tayo makapasok sa heaven, we need a new heart. And we got a new heart when we accepted Jesus Christ into our heart as our Lord and Savior, right? So that's your first treasure to go to heaven. You number 2, help the poor and those in need. Okay, so kasi the more you give to the poor, the more blessings you give. Sabi nga ni Lord, meron yung scripture na if you lend to the poor, you are, help me with this, Mahal. If you lend to the poor, ano ba yung Jing? If you lend to the poor, If you lend to the poor, You're lending if you lend to the poor, the Lord will pay you back. yeah, the Lord will pay you back. So if pag nagpalon nga ang bangko may interest, di ba? Na kinukuhanan kayo, how much more for the Lord? So your interest from the Lord is more. Kaya nga sabi, the more you give, the more you receive. Okay? So that is good. If you loan to the poor, you're lending to the Lord. Yun pala yun. And then you have to take risks that will honor God. Diba? So, anong example ng you have to take risks that will honor God? Like, kung minsan ba, hindi ba, kinuputya tayo. Nako, yan, si Oscar po yan eh. Sinasabi, Kristiyano, pero yung naman pala, hindi nakikita sa gawa. So, we should take things that will not risk
the honor of that will not we should take risks that will honor. Ay, mali yata yung example ko, Jing, help me with this. Take risks that will honor God. Example. Ano ang risk na pwede natin gawin that will honor God? Di ba yung pagdi-disciple, pag-win sa Lord, kagaya nung sabi mo, Nestor, na ano pala, yung mga inaano ka kasi Christian, hindi ka umiinom. So you're taking the risk to show example, that drinking will not honor the Lord. Yes. Yeah. And then live a simple life, which means, kasi kung minsan, we want to, yung life ng becoming a rich, being rich or millionaire, na hindi na yung simple life that we end up not having time for the Lord. Di ba? Beyond Nag-busy our needs ng pagkita ng ginagawa. pera. Or and then we don't have any more time for the Lord. That's why we need to have simple life. Kasi nainggit tayo kung minsan dun sa mga iba na maraming, kagamitan or whatever. But sabi nga dito sa ating those are just treasures where moth will destroy and corrode. Mga ngalawang lang or nanakawid din pag nalaman na marami tayong gamit, lalo na dyan sa Pilipinas. Okay? Tapos ito pa, seek the kingdom of God first. Okay? And trust the promises of God and do not be anxious. Yun nga sabi ni Jing, hindi siya naging anxious because of her eyes condition. But he trusted the promises of God. So it's very important that we should trust the promises of God, because he's not a man that he will lie, or a son of man that he will repent. If he said it, he will do it. And when he does it, he will make it good. Right? Okay. And then next, nothing scripture, Jing. Revelation 21:27. Revelation 21:27. But there shall be 21 ba ito? 21? Yeah, 21:27. But there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. That means nothing impure will even enter heaven, nor anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Kaya nga, kung makasalanan naman tayo or gaya ng mga jokes nila, hindi, bumalik ka kasi hindi ba pinababalik ni San Pedro, sabi nila, but that's only a joke. But really, nothing impure will ever enter heaven, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Kaya, importante na sigurado tayo of our salvation. We have to check ourselves. Are we really children of God, So to make sure that our names are written in the Lamb's book of life. And ano mong Tagalog lito, Nestor? Tagalog ko. Okay, yeah. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling, yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay. Diba? Ayun na iniingatan ng kordero
ang makapapasok sa lungsod. Yeah. So, meron bang, may masasabi bang iba tungkol dyan? Anong pagkaintindi nyo dyan? Kasi importante yan. Yung Book of Life ano ito, hindi ba listahan ng mga kwan? Kumbaga sa mga nakapasa na sa Yeah, when Panginoon na makakapasok. Register. Pagka wala ka sa Book of Life, hindi ka makakapasok sa langit. Sabi nga Ito, sa John 14:6, di ba doon? Sabi niya, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, if you really haven't accepted Jesus Christ into your heart as your Lord and Savior, Master of your life, your name will not be written in the Lamb's Book of Life. Yun ang yun ang susi para masulat yung pangalan mo sa Book of Life. Although ang may hawak ng Book of Life iniingatan ng kordero. Sino bang kordero kundi si Jesus Christ? Yeah. The Lamb. Siyang lamb dahil he sacrificed himself in the cross. Kaya tinawag siyang The Lamb o kordero. Siya palang may hawak ng libro ng buhay. Si Jesus Christ. Sabi nga, pala doon? Nakalista na yung mga pangalan natin. Nakalista na nga yung pangalan natin kung yun Kung nga. wala tayong pangalan doon, hindi tayo makapasok. Anong kwan doon? Paano maisusulat ng kordero ni Jesus Christ yung pangalan mo sa libro? What is the requirement? Siyempre, yung unang requirement yun, yung Lord and Savior. Kaya, tanggapin mo siyang Panginoon mo, tagapagligtas. Okay, that's good. Yeah, sabi Dahil niya, marami pa, ha? I am the mga way. requirements. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, and no one enters heaven except through Jesus Christ. And kahit na open ang gates ng heaven, not a single trace of evil can enter. Kaya kung yung Nakakala ko nung una. atin, may evil pa rin sa ating heart. Yeah, so we need Hindi ko pa nababasa ito. Ngayon ko lang nabasa ito Ang pagkakaalam kong may hawak ng Book of Life, si San Pedro. Dahil siyang may hawak ng susi ng pinto ng langit. Okay. Diba? Si San Pedro. Si Jesus Christ pala Yun ang mga kwento-kwento. Kaya nga, no, Jesus Christ pala may hawak ng Book of Life. Hindi si San Pedro. Hindi, Jesus Christ. Okay. Sabi nga niya, the truth in the eyes of Jesus is doing and being in God's will in a consistent and obedient manner. Dapat consistent na nakapokus talaga tayo kay Jesus Christ. Kaya mali yung sinasabi niya ng ang bantay sa pinto ng langit San Pedro. Kwentong barbero. Oo, kwentong barbero lang pala. Ante, ibabalik ko lang, medyo nalagpasan natin, parang pumasok lang sa utak ko. Yung go ahead. Yeah. Laying treasures on earth. Kaya siguro, ante, yung correct nyo po kung mali yung pagkakaintindi ko na. Kaya siguro sa The Lord's Prayer, ang sabi sa The Lord's Prayer, di ba nakasulat doon, give us each day our daily bread. Yeah. Yun lang niya, daily bread lang. Kaya ibig sabihin, yung araw na yun. Yung araw na yun lang. Yung kumbaga, wag kang maghangad ng sobra-sobra. Kaya siguro yung sa The Lord's Prayer, kasama yon na give us each day our daily, kaya daily bread. Problemahin lang natin yung pangangailangan natin on that day. Kasi katulad yan, mag-ano ka ng treasures on earth, ibig sabihin yan,
hindi lang yung pang-araw na yun ang gusto mo eh. Minsan Yeah. wala ka ng contentment na talaga nagiging greedy ka pa. Yun na ang nagiging resulta nung dahil gusto mo na gusto mo yumaman ka, yumaman. Yun palang utos ng Diyos sa atin, yun nga sa the Lord's Prayer, problemahin mo yung araw na yun lang. Oo. Saka hindi tayo dapat na yung mamroblema o mainggit sa iba na bakit sila may ganito, may ganyan. Yeah. Oo. Kumbaga, anuhin naman tayo ni Lord eh. Kumbaga sabi Yeah. nga, yung mga ibon nga, di nila pinoproblema yung food nila. Tayo pa Yeah. kaya ang mga anak niya. Kaya That's kumbaga, right. na yung ito, kaya parang naano ko lang ante na parang yun ang tinuro kayo sa the Lord's Prayer. Problema yung araw na Yeah, yun. yung Lord's Prayer, totoo yan. Kaya Yeah. hindi natin kailangan parang Yun ang araw na yun. dito, oo, kaya hindi natin kailangan na mag ng kayamanan dito sa mundo dahil si Lord ang provider natin. Siya ang Yeah. magpo-provide for our daily needs. Daily Amen. needs. Saka, ibig ipahiwating ng Panginoon doon sa Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Eh, kinabukasan, magdadasal na naman tayo eh. Di ba? Ang gusto ng Yeah. Panginoon na araw-araw tayo magdasal. Yeah, Ay, yeah. kinabukasan, Para malaman yun natin na na naman. siya ang ating Ay, hingin na provider. naman tayo ng bread sa kanyang araw na yon. Kinabukasan, magdasal na naman tayo. Araw-araw tayo magdasal. Sabi Jehovah ng Jireh ba yun? Siya sabi, ang provider natin. Doon natin praying malalaman without na siya ceasing. ang Sabi nga nila. doon natin nalalaman na siya talaga yung provider natin. Kaya hindi tayo dapat na mamroblema at mag-ipon ng maraming pera dahil pag namatay tayo, wala rin yun. At saka sabi din niya, may promise din siya, di ba? Sabi niya, I will supply all your needs. Sabi niya, bibigay lahat niya yung our needs. Sabi niya, needs. Hindi naman niya sinabi niya, I will supply all your riches. Ang sabi niya, needs, kung anong kailangan mo. According to my riches and glory by Christ Jesus. Sabi niya, at saka yun nga, don't be anxious for anything, but in everything give thanks to God. Sabi niya, dahil sa Matthew 6:33, sabi din niya, seek first the kingdom of God. Yung inaanuhan natin siya kung ano yung kanyang will. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kaya kung talaga kinuunan natin siya at saka ang kanyang what she wants us to, how to, if we do things God's way, talagang He will supply all our needs. And then, kung meron man tayong, di ba, sabi niya, kung meron din tayong sobra, we have to share, hindi yung sa atin lang, di ba? That is one of the keys to, di ba, how do you store your treasures, okay? So, in heaven, sabi nga, isa nga doon, help the poor and those in need. Kasi if you lend to the poor, lend to the poor, you are lending to the Lord. So kung ang bangko nagpapautang, may interest, how much more for the Lord? 30%. No, pansinin ka, Taiwan na ka man lang eh. 100% ang interest na ibibigay sa iyo ni Lord. So, okay, may mga kwansya dyan eh. Huwag ka lang, kaya nga sabi, the love of money is the root of all evil. Kasi yung iba, sa kanila na lang, greediness na lang. But you need to share, you know. Yeah, yun ang niya, kung meron ka mang sobra. So, you have to be good steward of what He has provided for you. Yeah. Stewardship, isa rin yan sa gusto niya sa atin. Okay. So, Yes, anybody else who wants to share? Ako, meron akong share. Okay. Tapos ka na? Yeah, go ahead. Okay. Ako naman ang share ko yung you are rewarded according to your labor, to what you did when you're alive. Alam niyo ba, let me ask you a question.
Nandiyan ba si Juliet? Kamanang. Si Juliet at saka si Lito. Example ko lang. Pagka sila palagay natin namatay na tapos nagpunta na sa langit. Ibig sabihin ba pareho kayo ng reward ni Lito? Ay, kinukuha ko lang ito, example lang ito. Ibig sabihin, pagka dalawa kayo na save, ang crown of life kasi si Lord, you'll be rewarded according to what you did. Kung According, ako, save na ako. Tapos yung asawa ko naman, save na rin. Pero marami, lagi siyang nagsosolwining, lagi siyang nagsasacrifice para sa Lord. Ako naman total save naman na ako. Dito na lang ako sa bahay. Hindi na ako. Ba't pa ako magpapahirap doon? Save naman na ako. But hindi nyo alam na meron palang kanyan may reward sa heaven. Kung may ginagawa ka dito sa Panginoon, dito sa mundo, meron kang reward kahit pinangunday ka. Ito ang mga scripture na reference na ibig sa 2 Corinthians 5:10. Nestor, pag-ikan mo nga sa Tagalog. Alin? Yung 2 Corinthians 5:10. Korinto. mas mabilis si Jean. 2 Corinthians. Tagalog. Gabakabang ko na ng scripture yung mga sinasabi ko na you will be rewarded according to your deeds. Corinto. When you were still Second living. Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Papasok ka na lang. Chapter 5. Verse 10. Verse 10. Hindi. Basahin mo. Nakita ko na. Ito na. Tagalog. Iwan mo. Iwanan mo dyan. 5:10. Mahina na mata ko Okay, got it. Sa English. What? 8:10. Ito na. 7 Corinthians. For we must all appear before the judgment. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kanilang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ayan. So English naman, sabi niya, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Yan ang napapatunay. Pagka namatay na tayong lahat at magkakaroon ng judgment sa heaven, you will be rewarded according to what you have done when you were living on earth. Pero kung wala kang ginawa, wala kang reward. Pero you are saved. If you accept Jesus Christ into your life, you're still saved. You're still in heaven. Pero wala kang reward. Wala kang punta tayo sa Romans 2:6. Tagalog Nestor, Tagalog. Roman 2:6. 2:6. Maganda kasing boses ni Nestor eh. Malaki. Parang malaking tao. Ikaw pinagbabasa namin sa Tagalog. Nakakapeke, Bante. Roman 2:6. Yeah. 2:6, yeah. Maliliit kasi itong pan ko eh. Roman 2:6. Sapagkat siya ang gagamit sa lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa. Yun. According to what you did. Kung ano yung ginawa mo dito sa mundo, meron ka bang ginawa para kay Lord? Trabaho ka pa para kay Lord? O pagkalinggo, nagsisimba ka lang, tatuloy ka na, tapos kaya na, matutulog na. Every day, every Sunday, gano'n na lang ginagawa mo, wala kang sacrifice na ibibigay para maglingkod sa Lord. Ngayon, so 1 Corinthians 3:8.
sa Tagalog. Basahin Ano mo muna. First John? No, 3 Corinthians, 1 Corinthians 3, chapter 3, verse 8. Corinthians 3:8. Corinthian. Yeah, now he who plants and he who waters are one. And each one will receive his own reward according to his own labor. Sa Tagalog, sa minister sa Tagalog. Corinthian 1, ano? No, 3:8. 1 Corinthians chapter 3, verse 8. Verse Now, 8. he who- 3. yeah, now he who plants and he who waters are one. Second Corinthian o first? 1 Corinthians 3:8, chapter 8, chapter 3, verse 8. Mm. Kaya sabi dito na, he who plants and he who waters are one. In each one will receive his own reward according to his own labor. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang Ginawa. pagpapagal. Pagpapagano. Yun. Paggawa. Kaya ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Oh, yun pala may Tagalog. Mhm. Yun na. Yun yung sinasabi niya dyan. Kung nabubuhay kayo, nag-sacrifice ka kay Lord, like may ginagawa para kay Lord. Siyempre, pag nagkita na kayo, siyempre, bibigyan kanya ng gantimpala sa mga ginawa mo dito sa lupa. Amen. Katulad ni King Jing, at saka si they're sacrificing their life for this Bible study. Kaya mag-prepare, I salute them for preparing this Bible study kasi marami kang i-prepare. Tapos kung minsan, ikaw pang iayariin ng demonyo. Marami siyang gagawin sa'yo para hindi matuloy itong Bible study. Kung hindi sakit sa katawan, may nangyari na kung hindi kayo nag-argue kayo ng hindi na natuloy yung Bible study. Ganda yun. Kaya, kasi inatake ka ni Taning siyang para ma-distract ka sa mga ginagawa mo dito sa mundo. Ngayon naman sa Revelation 20:12. Ito, Tagalog, Revelation 20:12. Sila naman ang sige, mata, may problema. May problema pa yun. Revelation Chapter 20, verse 12. chapter ano? 20, 2012. verse 12. Ito. Verse ano? 12. Versikulo 12. Sa English muna. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were open. And another book was opened, in which is the book of life. And the dead were judged according to their works. See? Sabi na naman dito, you will be judged, you will be according to your works. By the things which were written in the books. Sinusulat pa ni Lord yung mga ginagawa natin pagka araw-araw na ginagawa Sulat natin. lahat pati sinasabi mo. Inisip. Kasulat pala yan, wala nakakalusot pala sa kanya. Nakasulat lahat yan, papasahin pala lahat yan sa Judgment Day. At kung wala kang ginawa sa kanya, para sa kanya, wala siya mababasa sa iyo. Yung crown mo, baka ibigay sa ibang tao na maraming ginawa. Sa Tagalog nito, pagbasa mo lang, chapter 20, verse 12, sa Revelation. Verse 12. Dito sa Biblia ko, iba naman dito. Titignan ko parang magkaiba. Pero ganun. Pareho Sa ibang version lang po. version. Sabi sa sawa kong Bible, ito. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang mga pang-aklat
ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Ayun. Mhm. Halos magkapareho din. Pero, yun Yeah. ang sinasabi niya dyan. Anong pagkakaintindi mo? Di ba sinasabi niya na meron kang bibigyan ka ng gantimpala pagka may judgment time na? Sa 1 Corinthians 3:8. Eh, meron lang akong sasabihin doon sa ano, yung mga ginawa. Maganda yung example ni Mimi kanina, yung sa kanyang dasal na dapat ano rin, we have to put parang something like this, hindi ko verbatim. We have to put our family in order. Pati yung ating mga anak, mga apo, we have to make sure na tumanggap din sila kay Jesus Christ. So, we will all be in heaven. We will all be raptured. Kasi we don't want to anybody to be left behind. Diba? So, kaya maganda na maging example tayo sa ating pamilya. We need to put our family first in order. Pastor, pag-ibasa mo lang yun. Dito sa Bible na hawak ko, No, hindi ba pare-pareho ng ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Or paggawa, yeah. O pagpapagal. Yeah. Sinasabi na naman niya na ito ay gagantimpala ng according sa ginawa mo. What you saw is what you reap. Marami ang ginawang kabutihan kay Lord. Maganda rin ang gantimpala mo sa heaven pagka namatay ka na. Sa Psalm 62:12. Last na yun. Ano po yun, Uncle Sam? Psalm chapter 62 verse 12. Ba't iniwan kasi nila dito yung mga documents? Salmo dito sa Tagalog, Salmo. Awit. Tututuan. Awit ba yan? Awit. Mga awit. Awit po. Ganun ba? Sa New Testament, hirap ako maghanap. Hindi, Basahin mo na lang yung nandito. Old Testament po yan. Basahin mo na lang yung nasa Ayan. Kita mo ba? At sa iyo, O Panginoon, ang tapat na pag-ibig, sapagkat gagantihan mo ang tao ayon sa kanyang gawa. Halos pareho na sa Korinto. Yeah, pare-pareho yan. Yeah. Paulit-ulit kasi importante. Importante yun. Kaya ngayon, bukas katulad mo Nestor, mayroon bang madalas kaya tayong punta sa simbahan na ginagawa ka doon na mabuti para gantimpala ka doon. Pero kung sa every Sunday nagsisimba ka lang, tapos hindi ka na pagkatapos tutulog ka na, dahil sabi mo, save naman na ako, ligtas na ako, ba't pa magpapakaya na? Ay, oo. Mali yun. Nakikita ni Lord lahat yun. Ganun pala, babahala ka sa Judgment Day. Babasahin mo yung mga ginawa mo. Yeah, meron mga kon pala dyan. Hindi na, the Lord is fair, our God is fair. He's always do fair judgment. Kaya hindi ka lang niya bibigyan ng ano dahil naligtas ka. Siyempre, meron mga nagsasacrifice natin ng mga Kristiyano. Marami silang ginagawa. Eh, ba't pareho kayo ng gantimpala ng taong walang ginagawa? Oo naman ha. According to what you did. Walang isla yung
Marami scripture na binigay ko. Pare-pareho lang yung content niya. You'll be rewarded according to your deed. Amen. Parang sa Okay. empleyado rin yan eh. Eh, ba't mo papasweldo ng gusto yung empleyado mo kung hindi naman siya gumagawa? Tamad. Yeah. Eh, dapat doon, masisante na. Sisantihin. Pero pag nandun ka, napakasipag. Pero pag alis mo yung amo niya, wala na. Oo. Pero si Lord, Kasi nakikita pag niya. pag nakikita ng amo. Kaya nga, yeah. So, Papagitan sa pastor mo dahil nandun siya. Pero pag wala na, tama na yan. Hindi na tayo, wag na tayo maglinis. Pero nakikita natin ni Lord yun. You're doing it. Oo. Ginagawa mo yun. Kasalanan mo rin yun. Hindi ka nagtatrabaho sa do your work as doing it for the Lord. Sabi ko. pinadaya mo yung employer. You're not Para doing ka it. talaga nagtataya sa Diyos. You're not doing it for your pastor. You're doing it for the Lord. Nakikita natin ni Lord. Kaya hindi natin siya malitin lang. Sabi nga sa Bible, slave is not greater than the master. Eh, pagka-empleyado ka, eh, dapat galangin mo Your ang master. yung employer. Yeah. So, sino pa mag-share? May wrap up na natin. Ano bang topic na? Meron pa yung topic dito. Si Lito, may sinishare. Yeah, kanya-kanya share ito dito. Kung meron kang gusto mo Sige, share. sige. Mamaya ako. Pero ako may katanungan. Ano yung Hindi. topic niya? Okay. Anong katanungan mo? Yun nga. Yung pinag-aralan natin ngayon ay tuloy-tuloy ang paggawad para masurat may tala tayo sa buhay, aklat ng buhay. Yep. Eh, Lord, paano yung halimbawa tumigil ka na, mawawala kaya yung ating pagkaligtas, ang ating Diyan. Manliligtas ka pa rin. Pupunta ka pa rin sa langit. Nakikita pa rin kayo ni Lord. Kaya lang, oo nga, pero halimbawa tinigil mo na, mawawala kaya yung ating kaligtasan pagka tinigil mo na yung paggawa ng mabuti. Hindi naman base sa paggawa yung kaligtasan mo. Kaya tuloy-tuloy. Yeah, tuloy-tuloy yun. Mawawala yung ating ano ba sa English yung kaligtasan? Kaligtasan, being saved or being born again. Salvation. Being a believer. Salvation, yes. Yung salvation ba natin ay Isa yun. nawawala? Yun ang tanong ko pala. Ang salvation ba natin ay mawawala kung tigilan natin ng paggawa ng mabuti. Pero hindi naman tayo gumagawa ng masama. Ay, Mawawala ka na. Ang para sa No, parang Nestor. parang No. So, continuous. parang ano ko dyan. Ateng narinig ba ako? Continue the Oo. process. Di, Go ahead, Uncle, Mimi. ang pagkakaintindi ko naman po dyan, pagka-Kristiyano ka na kasi, yung sinasabi mo, Uncle Nestor, na paggawa ng mabuti. Kasi kung naging Kristiyano na tayo, nasa atin yung Holy Spirit fruit of the Holy Spirits na yan. Oo, Gawa mo tama. ng mabuti, pagtulong mo, fruit, magiging automatically yun, Uncle. Pagka naging Kristiyano ka, nasa sayo, nasa puso mo talaga, in-acknowledge mo talaga na Lord and Savior mo si Jesus Christ, yung Holy Spirit nandoon. Gagaidan ka ng Holy Spirit at yun, fruits of the Holy Spirit, yung sinasabi mo, Uncle, na kabutihan. Na yung paggagawa ng mabuti, yung basta anything na yung nakakalugod sa Diyos, yung mga gagawin mo na yon, automatic na yun dahil Kristiyano ka. Kung nasa sayo ang banal na espiritu, fruit niya na yun. Okay. Doon ang pagkakaintindi. Hindi nawawala yung salvation sa atin. Opo, hindi Basta mawawala sa yung Uncle buhay, kasi we will have a Christian life. Opo. Kasi yung Holy Yun ang Spirit, Uncle, nasa sayo Kaya kumbaga, yung fruit ng Holy Spirit, laging nasa iyo yun. Kaya hindi mawawala yun. Yung paggawa mo, andun pa rin Mabuti, yun. Opo, automatic po yun kasi nasa iyo ang banal na espiritu. Kaya fruit niya yun. Pero Nestor,
ang ano mo, ang gate pass mo to heaven is your salvation by Ayun nga, yung accepting Jesus salvation. Christ as your Lord and Savior. Tapos yung mga gawa, yung mga ginawa mo, your deeds, na the good things that you did, yun marireward ka ni Jesus Christ. Kung save ka na tinanggap ka sa langit, heaven is still open for those, who haven't really accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. It's not late. Kaya nga, kailangan we have to share the gospel. Dapat we have to make sure na yung ating mga apo, mga anak ay saved din. Para kasi natin na ma-rapture. Pagbalik ni Jesus Christ, yun yung tinatawag nga na rapture. That we will be those who are dead in Christ, kagaya nila nanay, nila tatay. They will all be mabubuhay sila, and then kasabay natin na mga believers, we will be all caught up in the sky in the twinkling of an eye to be with Jesus in heaven. Ano mo yun? Yung sa rapture. Yung nasa 1 Thessalonians 4:16 yun. He is coming back to take us with him in the twinkling of an eyes. Yung salvation. Hindi na mawawala sa atin pagka Dapat save ka. faith tayo kay Jesus Christ. Meron kang i-share. Mister. Wala kang i-share. Wala. Si Lito at saka si Julian, baka meron silang gusto i-share. Dito. Ang salvation kasi, kanyan free gift yan Yeah. Higit nga. Si Jesus Christ ang may gawa nun. Through your faith. Kahit anong gawin nating maganda, kahit gaano katayo santo, Wala sa gawa. hindi yun ang kwan ng kasagutan para sa iyong salvation. Yun, yung mga magagandang gawa mo na, yun na yung mga reward. Pero yung salvation mo, free gift yun. Kaya yung salvation nga, hindi mawawala sa atin. Hanggang meron kang conviction, hindi nawala yung salvation mo. Pero pag wala ka ng conviction, ibig sabihin nun, napalayo ka na, mawawala na yung salvation mo hanggang nakukonsensya ka na. Kunyari, Uncle Nestor, bigyan mo nga ng pera, nakonsensya ka, binigyan mo yun. Ikuan ka pa rin. Salvation. Hihingi pala ako kay Uncle Nestor. Baka makonsensya. Yung good deeds mo, yung mga fruit of the Holy Spirit, diyan magpapan yung paramihan ng corona yan. Yan yung reward. Ganon. Siguro, hindi, parang ganito yan Siguro yung lahat salvation tayo na sinasabi makakarating sa langit. mawawala, pag wala ka ng conviction ng Holy Spirit, totally na wala ka na sa mawawala yung Takot ka na. pero hanggang meron kang conviction, nasa iyo pa yung Holy Spirit Wala ka pa rin ng gawa ng Bigyan tayo din ng pera na konsensya ka, binigyan mo, andyan yung salvation mo. Kaya nga yung salvation, hindi mawawala. Huwag ka lang gagawa ng kasamaan. Huwag ka nang gagawa ng Kasi, that is a free gift. A gift from God, yung free. Pero, kasi wala nga fall short from the glory of God. Dati nagkasama. Hindi dahil sa... One food lang, wala na. Pagka na-save ka na, tapos yung fruit of the Spirit. Kung lang yun, sa fruit of the Spirit. Ang ibig sabihin, yung binabasa ko ngayon sa gawa, dahil your crown will depend on the what you did when you were alive. Katulad si Billy Graham, at saka ako. Siyempre, pareho kaming saved. Pupunta kami sa langit. Pero ibang Kasi Manang Loro, maraming corona. Ibang crown yung Billy Graham. Kasi yun ang mga sinave niya, di ba? Hopefully. Baka sa ating magkakapatid, si Manang Lolo pinakamaraming corona. Hindi, marami ka pa. Kaya maraming pan Palagay ko, yung mga reward na yan,
Halimbawa. Iba naman yung tulong niya, yung reward naman, yung tulong naman niya para sa mga kapatid. Hindi yun, hindi Yeah, counted those yun. are good deeds. Good diba? deeds lang yun, hindi counted yung mga yun. Ang counted Yung lang soul yung ginawa winning, mo kay yun ang Lord. yun ang mga pinaka-worth na crown, yung soul winning. Mhm, Kaya yeah. sila Paul, Yung reward ni Lulu sa galing sa Peter, mga galing sa inyo, ang reward ni Lulu kasi kayo pinag-aral kayo tapos wala kay Lord wala yon, just are filthy rags. Ang kanya sa yung ginawa ni Lulu na para kay Lord, hindi yung ginawa niya sa mga kapatid. Yung reward, ano? Ngayon, Kumbaga, yung ginawa niya sa mga kapatid, ang magbibigay ng gantimpala kay Lulu, yung mga kapatid. Kasi magbabalik na naman Oo nga. Ba't hindi pa ako nakakatanggap ng gantimpala? in heaven. Hanggang ngayon. You have your reward in heaven. Halimbawa, pag nakating tayong lahat doon, lulok, dagdag ka tsela, doon ka sa mansion na yun titira. Sabi, ikaw, Dr. Nestor Dagdag, doon ka sa dampa. Bakit? Ang kapatid ko matulungin sa mga kapatid, saka malapit kami sa inyo, kami, tumutunog kami sa mga kautosan. Hindi. Ang reward mo yun, mas maliit, mas malaki sa kay Lulu Dagdag. Ganun siguro yun. Sa mansion nakatira si Manang Lolo, tayo sa lang dampa. Lahat tayo may mansyon. Yan ang Hindi, pangako ng hindi Panginoon. naman ganon. Hindi ba? Yung kwan kay Lord, tinitingnan niya Hindi. yung heart. What's in our heart. Hindi ba? Yung nagbigay ng isang pera, mas malaki kay Lord kaysa yung nagbigay na mayaman na malaking pera. He looks at our heart. Okay? Okay, sino ba mag-share? So, naintindihan mo na ba yun, Nestor, na Wala po si Uncle Nestor. salvation? Tawag. Ay, ayun. Yun ang iyong ticket papunta sa langit, ha? Yung salvation is free. nag-step Pero, mo. ibig Yung sabi ni sabihin- Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except or enter heaven except through me. Kaya Yes. ang salvation mo, yung pag-accept mo kay Jesus Christ as your Lord and Savior. You are Pero saved yung reward, to become a believer. Okay? iba-ibang reward natin. Pero mga as, crown, pero as a yun na yung mga believer, good deeds mo, yung mga fruit of the Holy Spirit. Yeah. Yun Crown ang mga parts mo. Yung tinanggap ginawa natin si Lord bilang believer, ang utos naman niya sa ating mga believer, mag-disciple tayo. Go and make Yeah. disciples. Yun Yan, naman. gusto ni Lord Dahil sa yan. discipleship na yan, Yeah. dyan tayo magkakaroon ng crown. Kasi Exactly. Yeah. meron tayong naging fruit, Mhm. may Yeah, nasyaran you got it. tayo, Yeah. senior na tayo. Bali, ang Ang duty naman pinakagandang natin crown talaga talaga, is soul winning. i-share natin yung gospel. Pinag-pray natin yon, si God na, si Holy Mhm. Spirit na ang magpapalago nun. Bali, ang trabaho natin as a Christian is to share, to disciple. Amen. Minsan kasi kaya akala natin nagpipray tayo, pinagpipray natin taong yun, sinera natin, akala natin minsan. Parang yung kwento ni Lenlen, naalala ko lang, na di ba may sinisharean daw siya. Tapos after ng sharing na yon, hindi niya na nakita, hindi na nagpakita yung sineran niya. Yun pala, nasa likod yung asawa niya, si JR. Si JR pala ang naka-receive nung share niya. Kaya nakakatuwa dahil yun pala, kaya nagkita ulit sila ni JR. Doon niya kinausap si Lenlen na narinig ko lahat yung mga sharing mo. Kaya doon pala, yung time na yon, kaya kumbaga nakakatuwa rin kung talagang pinagtagpo din sila. Yung time na yun, hindi alam ni Lenlen, akala niya, yun nga, yung shineran niya, hindi na nagpakita ulit, pero may ibang tao pala, si JR pala, yung nasa likod niya, yun pala ang nakarinig yung salita niya. Alam mo pa nag-share ka na sa Word of God, nakatanim yun Opo. If you Balang expect trabaho mo 20 natin. years, 20 years Opo. from now, expectarin mo na yung tinanim mo yan, magbubunga yun. Opo.
Ang trabaho Malalaman mo natin, malalaman magtanim mo lang, yun. magtanim ng magtanim, tutulong kumbaga si Holy Spirit na ang magpapalago nun. Ikaw magtatanim, si Apollos ang nag-water, si Lord ang nag-harvest. Yun ang sabi niya. Opo. Kasi minsan ang problema pagka nag-share, yung Yeah. akala nila yung pagka nag-share ka na, yun na ano. Alam mo yung share na ganyan ng akala ko pagka nag-share ka na ganyan, bali Opo. wala, nag-share ako, wala namang nangyari sa kanya. Opo. Believe Di me, ba? nagkano yun, Natin alam yung pala yung tinanim natin, hindi man may natin nag-water, may agad. nagdilig. Opo. Yeah. I'll give you an example. Noong 1985, 5 years pa lang kami sa US, bumalik kami sa Pilipinas. Ang ginawa namin, nag-establish kami ng mga prayer meeting sa mga bahay ng mga kamag-anak. Isang binigyan namin, nagkaroon kami ng prayer meeting sa bahay ng kapatid ko sa Marpi, sa Marikina. Alam mo ba na that was 40 years ago yata yun eh. Great church. Alam niyo ba na lately, sinabi sa akin ng balay ko na sabi niya, pinsan mo ba si Mirna? Sabi niya, oo. Bakit? Alam mo, ini-share niya sa church namin. Kasi this is 40 years ago ha. Hindi ko na alam, kala ko hindi tumino sa kanila yung prayer meeting namin na Alam mo ba na nag-share sa kanila eh. Yun na kung pinag-upisa silang mag-aanak. Hanggang silang, ang dami sila na-save ng mga plan dahil din sa prayer meeting na yun, sabi niya. Kala ko, yung tinanim na yun, wala na yun. Yung pala meron. Time pa yung panahon na makita mo yung harvest. Mhm. Parang sa pamilya po namin, si Ating po yung una. Ang layo pa po nung ina-attendan ni Ating Pindot lang yun. sa JIL Ating, di ba? Nasa pamantasan ng Maynila. Naman, sa baba kami Sinama ko doon. sila uncle dun eh. Tapos doon kami, sinanay noon. Ano siya, deboto ng Marian Crusaders. Dinadala pa dito yung napakalaking Rebulto. ribulto ni Mama Mary. Ganun kadeboto si nanay. Tapos nung una, meron pa kaming grotto sa labas na yung may santo rin doon. Tapos yun, si Ating din dahil kay Ating, nasama niya kami doon. Doon kami unang nakatanggap. Tapos yung mga Marian Crusaders, yung mga member ni nanay, talagang kinundi na siya. Sinabi na ano daw, parang ano pa ba yung term, parang napariwara na parang na ano daw ng masamang espiritu, parang ganun pa yata yung sinabi kay Naposes ng nanay. devil. Opo. Kasi parang ang ano niya, napunta kami sa kulto, parang ganun. Kasi si nanay, very active siya noon eh. May talagang very active si nanay doon sa Marian Crusaders. Pero hindi niya, kahit na marami siyang naririnig na ganun. Parang yung ante, yung sinabi mo, na yung wrist, sample ng wrist, na gagawin mo para kay Lord. Parang Yeah. ganun yung ginawa ni nanay. Yung kinundi na siya, sinabihan na siya na parang yung may kulto o basta puro masasama yung sinabi sa kanya. But still, tinuloy-tuloy niya. Kaya yun yung That's parang yun yung risk na sinabi ni Auntie Lulu kanina na anong risk na gagawin mo para kay Lord. Yeah. Sinanay, yun yung parang best example para sa akin. Yeah, that's good. Yeah. Opo. Yeah, hindi nga natin alam eh. Yun nga, hindi lang yung si Mirna yung sinasabi ni uncle mo. Kasi si Carlo sa si Tingting, yung kapatid nila, they are all serving the Lord now sa church. Very active sila. Si Tingting, saka yung mga anak niya, they are serving kay Rick Warren na church sila na pumupunta. Mga debotong Katoliko yan. Tapos sila Carlo, dyan nasa Canada, silang mag-anak din. Very active din sila sa church. Yeah, hindi lang Nasa yun. nasa ano ba yun sa yung nagbibideo doon sa pastor. Anong pangalan ng church nila doon sa Canada, sa Albury. Makalimutan Saddleback. ko. Montreal ba yan? Montreal. Yeah. Saddleback yung kila Rick Warren. Sila Rick Warren, Saddleback. doon. At saka meron akong noon yung hindi ko pa nga kumari yun noon eh. Kadarating lang namin ng Michigan noon eh. Nag-share ako doon sa sa kasama namin siya sa apartment.
Eh ngayon, yung Yun na, asawa niya na-save din, and then siya ang ginamit ni Lord na nag-share na sa kanilang mga magkakapatid. Sabi niya sa akin, alam mo Lulu, yung pamilya namin, we are all around 60 na anuhan niya, dami pa. na-save through her. See? Kaya kung hindi ako nag-share nun kay Seni, hindi niya na-sharean yung mga kamag-anak niya. And sabi niya sa akin, imagine around 30 kami sa family namin and we are all serving the Lord. At saka yung yung Yeah, we Yung shouldn't asawa niya, be, i-share lang natin. nasawa niya si Eddie, God- di ba? Yeah. Sabi niya, ay, yung nga pumunta dyan sa prayer meeting na yan, sabi niya, noong 1985 yun, sabi niya, ayaw lang nila pupunta dyan, umiiwas lang sa trabaho, sabi niya. Nung bandang huli, naiiwan siya kasi nag-aalaga sa anak nila. Sabi niya, sama na rin ako, mahirap na ito, lugi ako, sabi niya. Alam mo yung ginamit ni Lord yun para siya masave din? Dahil sa ayaw niya malugi sa pag-aalaga sa anak niya kasi sila nag-aalaga. Naging Yung asawa niya sinasama namin sa prayer meeting dun sa Detroit, Michigan. Nasave sila pareho. Yung pamilya ni Abel sa pamilya ni Seni. Pareho yan. Daming tao yan na-save because of them. Yeah, so we shouldn't be, Pero pag nagtanim kayo, don't think na walang nangyari doon. Meron yan. Hindi mo lang alam. Puputok yan balang araw. Yeah. Katulad din sa inyo, di ba noong 1985, nag-share din tayo sa mga prayer meeting sa Kuya Punon? Yeah. Yung mga fruit na mga nangyari doon, kinawa ng Freddy, yung mga anak niya, nasave din lahat yung galing din sa kuna yan. Nag-umpisa sila dyan. Yeah, kaya nga itong mga material things natin dito sa earth, we're not going to bring them in heaven. The only thing that we can bring in heaven are the souls, that we share the gospel. Tama yung sabi mo, Lito, na pinaka-importante yung Great yung Commission. sharing the gospel. Yeah, yung Great Commission. Yan ang Souls that will go to heaven the heart of the Lord is the Great Commission. are the only ones that you can bring in heaven. Go into all the world and preach the gospel. Yun ang kwan. Great Commission. Pinakamagandang corona yung Solomini. Yeah. Baka Kasi yun lima naman ang corona corona. mo. Kasi, hindi ba sinyer ko kanina, the 5 rewards in heaven is crown of life, incorruptible crown, crown of righteousness, crown of glory, and crown of exaltation. Tapos, binigay ko rin kanina, Nestor, di ba, na yung gift, ang example is eternal life, yung being saved, which is a gift from God, na sabi nga ni Rico, ni Lito, that's a gift. Tapos, ang rewards, yan yung bonus na marireceive natin, yung mga crowns in return for something that we did. Payment for things you have done while you are here on the earth. And then, meron din yung sinasabing, kasi kukumpisan tayo, mga blessings naman, yun yung mga mai-enjoy natin dito while we are here on the earth, if we obey, God's ways. Yun ang ating mga blessings. Yeah. Okay, so, Sit. Sino inaano mo, aso? May aso ni Jet pumasok sa kwarto. Okay, Kala ko si Auntie Sonia eh. Ay, Nagulat ako. Joke lang. Go. Yeah. So we have to continue to seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabi niya, will be added unto you. Trust the promises of God and do not be anxious. Ayan. Kasi alam natin na yun nga, yung mga dasal natin, sinasagot ni Lord, And ano ba yung sabi dyan sa Bible na I haven't seen, my children begging for bread. Kasi He is really our great provider. No. Yeah. Put it back. And it's Put it good. back. So, I haven't seen the righteous begging for bread. yeah, I haven't seen the righteous. Thank you, Kami- sweet. Juliet, may sasabihin ka? Wala naman ang
Okay, so Aware po ba sa Pilipinas tungkol sa nangyayari sa gera sa Israel? May, Ay, o, Ateng, oo. pinalalabas din dito. Kaya Kasi- nga, ano, Pero sinisip. hindi, yung news dito, kasi minsan nag-usap kami ni Nene, yung mga pinapakita dyan, yung graphic. mga brutal na ginagawa, pinakikita dyan dito. Kasi ang mga pinakikita lang dito, yung mga sabog-sabog, yung mga nahuhukay na mga mga nabaon sa, dahil sumabog na yung mga building, mga ganun lang. Tapos interview sa mga survivors. Kasi dyan sa Amerika pala, sabi ni Nene, talagang pinakikita yung mga napatay, napugutan ng ulo, sa Fox News daw. Tapos yung kinakaladkad daw Nandiyan ng... nata si Junjun. Opo, nandyan. Ayan pala si Junjun. Yeah, that's good. Sino Kaya si ano po, pinalalabas SPO na po 10? dito, Ate. Yeah. Yeah, Yung kaya nga, we pera. really Pero need to hindi ganun get sa ready. ano. Uh-huh. Opo. Yeah, we need to get ready. Rapture is coming Yeah. anytime. It's imminent. But we shouldn't be scared or Yung, we shouldn't fear anything. yung news, news po ba ng You. yung Sabi ni Lord. China at Philippines, pinapakita po ba dyan? Alin? Nakikita namin sa YouTube. Sa YouTube. Kasi Mga opo, yung action. China at yung Pilipinas na vessels po, yung talagang nagpo-provoke na yung China. Oo, I know. Nakatakot. Inubomba They ng want water. to, silang superpower in the world. Opo, hinaharangan po nila yung Tumbang Amerika. hinaharangan po nila yung mga natin, mga barko natin. Nakakaawa yung barko ng Pilipinas kasi parang David and Goliath, napakalaki nung sa China. Oh. Kaya yung water bomb na tinatawag, water bomb bang tawag doon, ante, yung Water cannon. water cannon. Di talagang nawawasiwas yung mga Yun naman Oo, po, kawawa nga yung mga pinakan- Pilipino. Yung Opo. kalilit naman kasi yung mga parang, nila eh. opo, Kaluma yun pa. nga po. Parang yun po ang nakakatakot. Parang nakakatakot dito para sa Pilipinas. Kasi anytime, yun nga po, yung last na napanood kong news, talagang dinikitan na po ng China Oo. yung barko natin. Yun Kasi ang palalabasin nila, kapag once daw na bangga natin, pero sila ang lumalapit, palalabasin daw nila na tayong umatak. Oo. Yung sinasabi dun sa Yung mga China. opo, palalabasin nila tayo umatak. Kaya inano na nilabanan nila tayo. Yun po ang pinakaano ngayon. Ano nga nila na ang China sa Russia mag-aano to attack the US. Opo. Tsaka ano na rin po dito, pag-pray din po natin na kasi malapit na pong election, barangay election. Yung mga ano ba yung mga bata no. Opo, pati ka mga barangay captain po, kagawad, mga SK, yung mga samahang kabataan ba yun? Usually po kasi, kapag election ng ganyan, marami pong patayan. Kasi kahit po pala sa barangay, marami ring corruption. Kaya silang manalo. Tulad po yung ayuda dati nung pandemic. Pinukupit nila. Opo, ang dami pong issues na hindi nakarating sa mga tao dahil pinukupit po ng mga taga-barangay. Tapos may pondo ng sarili ng barangay eh. Opo. May sarili ng pondo kasi. Kaya yun po nag-start na po ang campaigning eh. Kaya sana po maging peaceful kasi kawawa naman yung mga... Pero sa Abra, so let's napakagulo. Let's pray for it right now. I-lead mo in prayer. Okay, you lead in prayer. Let's pray right now for that. Okay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, salamat, Panginoon. At malaya po kami pag-pray, Lord, nakakapag-worship sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Father God. Tinataas po namin, Panginoon, ang Pilipinas, ang bansa namin, Panginoon, na sa nalalapit na election, Panginoon, sa barangay, Panginoon. Lord God, kayo po ang manguna, O Lord. Please take in control, Panginoon, na wala pong gulong mangyayari, Lord God.
at ang mga mailuluklok, Panginoon, ang mailalagay sa mga posisyon ay Yes. may takot sa iyo, Lord, mga Kristiyano, Panginoon, para maging maayos po ang aming Yes. bansa, O God, na Yes. na wala pong kaguluhan na mangyayari, Lord, sa eleksyon na darating, Panginoon. At pati, Yes. Lord, ang gulong, Panginoon, between China at ang Pilipinas, Panginoon. Nakikita niyo po, Panginoon, ang nangyayari, Lord God, bagamat kung ikukumpara, Panginoon, napakaliit namin sa China, Panginoon, pero Lord, malaki ka, mas malaki ka, Panginoon, Yes, kaysa sa China, Lord. Panginoon. Thank you, Mas malaki ka, kayo po ang kakampi namin, Panginoon. Kaya Lord God, please be Yes, with us, Lord. Ang Yes. nagpapatakbo ng barko namin, Panginoon. Lord God, ingatan mo po sila, Panginoon. Please be with them, O Lord. Na wala Yes. anuman pong masamang mangyayari sa kanila, Panginoon. Na kayo po ang magbabantay, kayo po ang magiging kapitan ng barko namin, Panginoon. Yes, At wala pong magagawang masama ang China sa amin, Lord. At ang gulo, Panginoon, na namamagitan dahil diyan sa inaangkin ng China na parte naman po ng Pilipinas, Lord. Kayo po ang taking control, Lord, na para maayos na ang problemang ito, Panginoon. Maraming Yes. salamat, Lord. Alam namin, Lord God, na nandyan ka, Panginoon, na lalay sa amin at gagabay sa amin, Panginoon, at mag-iingat sa amin, Panginoon. Maraming Yes. salamat sa iyo, Father God. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you,